Ito, kita niya yan? Half sister yan eh. Ayan o. Ayan o. So, pabaka-bakasyon sila. Pabaka-bakasyon yung magkapatid. Kaya ko pinakita yan. Alam niyo bakit? Hindi ko alam kung sila'y nananadya na nangiinsulto sa taong bayan or sa mga senador or sa kongreso. Alam niyo, si Sara Duterte ay inimpeach na ng kongreso. 225 hanggang 240 yung pumirma sa article of impeachment at nag-endorso. Ibig sabihin, ayaw na sa kanya ng House of the People, mga congressman na kumakatawan sa kanilang distrito at marginalized sector na siya ay Vice President dahil sa betrayal of public trust, graft in corruption at di umano'y posibleng pang-aabuso sa kapangyarihan. Pagkatapos ang makikita natin ayun, pabaka-bakasyon sa Japan, kung yung mga gurita nung nag-press conference siya, nung pumutok yung impeachment na yan, patawa-tawa pa sa harap ng media at sa harap ng camera. So, kung i-describe natin ang isang Sara Duterte na nawala na yung betrayal of public trust, ibig sabihin, nawala na yung tiwala ng tao, kaya betrayal of public trust yung kanyang isa sa article of impeachment, tapos parang relax lang, patawa-tawa at pabaka-bakasyon lang. Ang dating ay parang hindi niya sineseryoso itong usapin. Huwag nating kalimutan, ang taong bayan ang may-ari ng pera. Ang taong bayan ang may gusto ng ma-impeach siya. 41% sa survey ay pabor sa impeachment kay Sara. Kaya nga in-impeach na rin siya ng mga congressman. At first time mangyari ito, na ang Vice President ay in-impeach ng 215 to 240 na congressman. Hindi na dumaan sa public hearing ng Committee on Justice kasi enough na yung number. Sa ilalim po ng rules nila at saligang batas, pagka nakuha ang 1/3 ng kabuuan ng membro ng Kongreso, hindi na kailangan ng public hearing, transfer ka agad sa Senado ang article of impeachment. So ibig sabihin, hindi lang mamamayan, kung hindi yung mismong mga congressman, 80% ng mga congressman ay ayaw na kay Sara bilang pangalawang pangulo. Kaya in-impeach nila. Gusto na nga i-trial doon sa impeachment court sa Senado para sa tuluyang pagpapatalsik at ipagbawal na, ibaban na siya sa kanyang lahat ng mga public office kung ano man. Napakaseryoso po ng usapin. Napakaseryoso ng kaso. Napakaseryoso ng betrayal of public trust, graft in corruption, at saka yung pagbabanta at pagmumura sa gobyerno at pagbabanta kay Pangulong Marcos, First Lady at Speaker of the House. Tapos ang makikita natin ayun, ang naglabas pa ng picture na sila'y nasa Japan ay yung si Katie na kanyang half sister. So nasa Japan sila at nagbabakasyon. Parang wala ba talagang delikadesa itong mga ito? In-impeach na nga sa betrayal of public trust ang issue, kawalan na ng tiwala ng taong bayan, pabaka-bakasyon lang. Tapos nung humarap doon sa press conference, nung hinga siya na reaksyon tungkol doon sa pagka-impeach sa kanya, sabi niya God save the Philippines, at patawa-tawa pa. Parang hindi mo makita yung kalungkutan o sinseridad na siya ay mayroong kahihiyan sa taong bayan. Siya ay in-impeach dahil mayroong korupsyon. Korupsyon po pinag-uusapan, 612 million pesos. Ang hindi niya may paliwanag kung saan ginastos sa Office of the Vice President at Department of Education. So, kaya ko po ito ginawang topic kasi bilang Pilipino, bilang mamamayang Pilipino nagbabayad ng buwis, parang kawalan ng paggalang, kawalan ng respeto sa mga Pilipinong may-ari ng pera na na-involved sa graft in corruption. Hindi ko sinabing guilty na siya, pero in-impeach na siya. Hindi naman po korte ang impeachment na issue. Ito ay pagbabawal at pagtanggal sa kanyang posisyon. Yung pagpapail ng mga kasong korupsyon o kriminal, mahala na dyan ang Executive Department. Diba? So kayo, mga nakikinig at nanonood, mga mayang Pilipino, nararamdaman ba ninyo
na ito si Sara Duterte ay seryoso o hindi. O binabaliwala niya ang betrayal of public trust. Binabaliwala niya ang pagkaka-impeach sa kanya. Patawa-tawa lang sa press conference, pabaka-bakasyon pa sa Japan, sa kabila ng dapat kanyang harapin. O talagang nang iinsulto siya sa mga congressman, sa taong bayang may-ari ng pera at ang mga senador na hindi makapagbuo ng impeachment court until now. Wala ng delikadesa, nang aasar pa. Wala ng delikadesa, nagbabakasyon pa, na tila gusto pa niyang ipakita, wala yung ginagawa niyo. Magbabakasyon ako at walang pwedeng pumigil sa akin. Wow! Nasaan ang malasakit at pagmamahal sa bayan? Nakatulad ng kanyang sinasabi sila may pagmamahal. Nasaan ang pagmamahal? Ay yung mamamayang Pilipino ang complainant. Kasi yung 215 o 240 na congressman, House of the People yan. House of Representative. Kinatawa ng mamamayan sa bawat distrito at marginalized sector. Hindi naman pipirma at nandun yung congressman na sila kinatawan lang ng kanilang pamilya Kinatawan niya ng mga mamamayan sa bawat distrito. Tapos ito ang magiging tugon ng kampo ni Sara Duterte. Hindi ba pang-iinsulto na ito sa mamamayang Pilipino? Kaya sana naman ang Senado ay kumilos na. Inaasar kayo. Itong galaw na ito ng kampo ni Duterte, hindi lang pang-aasar, kung hindi binabaliwala kayo, sinusubukan kayo, kaya dapat ipakita nyo. Para bang napakataas ng kumpiyansa niya na siya ay walang kasalanan. Pero yung article of impeachment, betrayal of public trust, kawalan ng tiwala sa kanya bilang pangalawang pangulo, kaya pinatalsik. Yung pagpapatunay na lang ang kailangan natin, kasi trial ang kailangan sa Senado. Sa Kongreso, tapos na. Ngayon, kung gagawin ito sa next Congress, medyo matatagalan. So, ewan ko kung papaano ito tatanggapin. At palagay ko, magpapatuloy ang ganyang parelax-relax ni Sara Duterte. Kasi magkasunod lang Harap sa press conference, okay lang, relax lang. Mga nagbakasyon, baka sa susunod dyan, ikot ng ikot kung ano-ano. Papalabasin, wala yan. Bahala na mga abogado ko dyan. Bahala yan. Bahala na yung opisina ko dyan. Parang hindi mo makita yung sinseridad kung meron man na merong kahihiyan at malasakit, pagmamahal sa mamamayang Pilipino. Yan po yung aking opinion sa style nitong si Sara Duterte sa kasalukuyan. Hindi naman pwedeng i-deny kasi ang nag-post pa ng picture ay yung kanyang half-sister. Si Kitty, anak ni Duterte na kanyang kanyang ama, kaya half-sister sila. Na sila ay nagbabakasyon sa malamig na lugar sa Japan. Hindi naman masamang bakasyon, kaya lang wrong timing. Kasi siya ay in-impeach. Meron seryosong akusasyon laban sa kanya. May seryosong galaw ang Kongreso sa kanya. May seryosong paratang ang mamamayan sa kanya. Bakit siya nagre-relax? Bakit parang baliwala lang? Anong inyong masasabi? Anong klaseng pagkatao niya? Anong klaseng vice president siya? Anong klaseng public servant siya? Malaya po kayo. Please like and share. Sa hindi pa, please subscribe and follow sa ating mga channel. Itong channel na ito, MA Pinoy TV, at yung kabilang channel natin, Mike Abe Opinions.